Dito nga pinuntahan ko ang lugar na pwede nyong pasyalan at pwede nyong tampisawan. Ito ang Danau Uno. Ang Barangay Danau Uno ay isa sa mga mahalagang bahagi ng lungsod ng Calbayog sa lalawigan ng Samar. Hindi lamang ito isang simpleng barangay, ito ay nagsisilbing pintuan patungo sa isa sa mga pinakasikat na likas na yaman ng rehiyon, ang lawa ng Danau. Sa paanan ng mga matatayog na kabundukan ng Calbayog, matatagpuan ang isang komunidad na madalas ay unang binabati ng hamog tuwing umaga. Ito ang Barangay Danau. Noong unang panahon, ang lugar na ito ay tila isang makatagong paraiso na tanging mga katutubo at mga ngaso lamang ang nakakaalam ng landas na ito. Ang pangalang Danau ay hango sa salitang Waray na ang ibig sabihin ay lawa o katubigan. Ang Danau Uno ang naging sentro ng pamumuhay ng mga taong piniling manirahan malapit sa biyaya ng tubig at matabang na lupa. Si Mang Karding ay isa sa mga matatandang residente rito. Ikinikwento niya na noong siya ay bata pa, ang Danau Uno ay hitik sa mga puno ng nyog, abaka at mga pananim na gulay. Ang bawat pamilya ay magkakakilala at ang bayanihan ay natural na bahagi ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Dito sa Danau Uno, ang bawat umaga ay amoy sariwang lupa at malamig na simoy ng hangin mula sa itaas ng bundok. Madalas niyang sabihin ito. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, ang Danau Uno ang naging pangunahing daanan ng mga manlalakbay na nais makita ang lawa ng Danau. Dahil dito, ang mga taga-barangay ay hindi lamang naging mga magsasaka, naging mga gabay din sila at tagapangalaga ng kalikasan. Natutunan ng mga residente na ang kanilang barangay ay may mahalagang papel. Ang protektahan ang watershed na nagbibigay ng tubig sa malaking bahagi ng Calbayog. Ang mga talon na malapit dito tulad ng Tarangban at Bangon ay nakadepende sa kalusugan ng mga kagubatan na nakapaligid sa Danau Uno. Sa paglipas ng panahon, unti-unting simentado na ang mga daanan patungo sa Danau Uno. Ang dati-rating liblib na lugar ay naging tanyag na destinasyon para sa mahilig sa nature trekking at adventure. Ngunit sa kabila ng pag-unlad, nananatili ang pagkakakilanlan ng barangay na isang payapa, mapagkalinga at makakalikasang komunidad. Ang kwento ng Danau Uno ay kwento ng pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan. Ipinapakita nito na hanggat inaalagaan ang Danau o lawa, ang biyaya ay patuloy na dadaloy pababa sa buong lungsod ng Calbayog City, Samar. Ang pangunahing pinagkukunan ng pangkabuhayan ang nyog, palay at ang mga prutas. Nagsisilbing entry point para sa mga turista na nais umakyat sa lawa ng Danau o ang tinatawag na Lake in the Clouds. Mas malamig ang temperatura rito kumpara sa sentro ng lungsod ng Calbayog dahil sa mataas na elevasyon. Dito ay tinawag nga ako ng mga batang ito para videohan sila sa ginagawa nila. Di ko alam kung sanay na sila sa mga ginagawa nila pero napakadelikado para gawin ito. Madadayo, susubok, please lang huwag niyong gawin ng mga gantong bagay. Ang kasaysayan sa Barangay Danau Uno sa Calbayog City ay malalim na nakaugat sa biyaya ng lupain at ang estratehikong lokasyon nito sa paanan ng mga bundok. Bago pa man ito naging tanyag na destinasyon para sa mga turista, ang mga naunang nanirahan dito ay umaasa sa likas na yaman ng Samar. Narito ang mga pangunahing unang kabuhayan ng mga taga Danau Uno. Una ang pag-aabaka. Noong unang panahon, ang abaka ay tinuturing na gold mine ng mga taga Danau Uno dahil sa malamig na klima at matabang na lupa sa paligid ng bundok at lawa. Mabilis tumubo ang mga dekalidad na abaka rito. Ang mga hibla ng abaka ay nililinis at ibinebenta sa kabayanan ng Calbayog upang gawing lubid, tela at iba pang kagamitan. Ito ang nagbibigay na matatag ng pundasyon sa ekonomiya ng barangay bago pa man sumikat ang ibang produkto. Tulad ng malalaking bahagi ng Samar, ang nyog ay naging sentro ng buhay sa Danau. Ang mga malalawak na burol ay tinaniman ng mga puno ng nyog. Ang paggawa ng kopra o pinatuyong laman ng nyog, ang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng mga pamilya para sa pag-aaral ng mga anak at pang-araw-araw na gastusin. Dahil sa sapat na supply ng tubig mula sa mga bukal at mga kalapitan sa lawa ng Danau Uno, ang mga patag na bahagi ng barangay ay ginawang maliliit na pilapil para sa palay. Nagtanim din ang mga residente ng mga gulay at lamang lupa gaya ng gabe, kamute at ube para sa sariling pagkain at ibinebenta ang sobra sa palengke ng lungsod. Bago naging mahigpit ang mga batas sa pangangalaga ng kalikasan, ang mga unang residente ay maasa rin sa kagubatan. May tinatawag sila rito dating pangangaso o paghuli ng mga baboy ramo at labuyo.
pangunguha ng ratan at kawayan, ginagamit sa paggawa ng bahay at mga basket. Meron din silang tinatawag dati na pangingisda sa lawa. Ang lawa ng Danau ay nagbibigay ng sariwang isda gaya ng hito at dalag para sa hapagkainan ng mga taga-barangay. Dito ay lumipat nga kami. Pagkatapos namin sa dam ay pumunta kami dito na tila dinaanan lang namin. Magtatampisaw na sana kami rito. Tila nagsabi ang mga lokal rito na wag daw kami maligo rito. Pinamumugaran daw yung puno dito na natumba ng mga ahas. Kaya lumipat kami doon sa may dulo na kung saan doon nga sila naligo at nagtampisaw. Nakihalo kami sa kanila para enjoyin ang tubig nila rito. Sa paglipas ng panahon, nadagdagan ng kabuhayan sa Danau Uno dahil sa ecotourism. Mula sa pagiging purong magsasaka, marami na sa mga residente ngayon ang nagsisilbing tour guide para sa mga nais pumunta sa lawa ng Danau. Nagsisilbing sakayan nga nila dati dito ay ang tinatawag na habal-habal para ihatid ang mga turista at ang produkto. Lumipas ang mahabang taon, nag-iba na ang sasakyan nila rito. Ito na ang tinatawag na center car. Sa Danau Uno, ang pag-abaka ay hindi lamang trabaho. Ito ay pagpapakitang gilas ng lakas at tiyaga. Meron sila tinatawag dito na pagbukad o harvesting. Pinipili ang mga puno ng abaka na nasa tamang gulang na. Gamit ang matalas na sundang, tinitiba ang puno malapit sa ugat nito. Pagtukad, ito ang tinatawag na paghihiwalay ng panlabas na balat ng puno upang makuha ang toxis o ang mahahabang piraso na naglalaman ng mga hibla. Hagot o tinatawag na stripping, ito ang pinakamahirap na bahagi gamit ang isang hagutan, isang tradisyonal na kagamitan gawa sa kahoy at isang matalas na kutsilyo na may pabigat. Hihilain ng magsasaka ang toksi sa ilalim ng talim. Dito nasusukat ang kalidad kapag mas mahigpit ang pagkadiin ng kutsilyo, mas maputi at mas pino ang hibla. Pagpapauga o drying, isasampay ang mga hibla sa mga baging o kawayan sa ilalim ng sikat ng araw hanggang sa maging kulay, ginto o krema ang mga ito. O siya, nakaka 7 minutes na tayo sa video natin. Huwag niyong kakalimutang i-like, i-follow at i-share ang mga video natin for more adventure at nature. Yun lang. Paalam!